Indonesian horror movie naman tayo. Ang title ng movie na to ay Cain Kafan Hitam. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero iyon yun. Ang ibig sabihin daw ng Cain Kafan ay shroud, a piece of cloth na ginagamit para i-wrap ang mga dead bodies. Yung hitam naman, ang ibig sabihin nito ay black or itim. Ibig sabihin, black piece of cloth or black shroud. Ayan, grabe ng patrivia to. Si Evelyn ay isang college student na nag-i-struggle financially. Meron siyang 2 nakababatang kapatid at kinakailangan na nilang lumipat sa bagong bahay sa lalong madaling panahon. Dahil nga itong si Evelyn ay struggle financially, ay nahihirapan siyang makahanap ng malilipatan na bahay. And then, isang beses, nakakita siya sa classified ads ng nagpaparenta ng bahay sa murang halaga. So, itong si Evelyn, may boyfriend siya. Itong boyfriend niya, sinamahan siya para tignan yung bahay na yon. And nagulat sila, sobrang laki ng bahay, pero mura. So, nagtaka sila, bakit mura nyo pinaparenta to? Ang laki ng bahay. Ang sagot ng caretaker, kasi malaki yung bahay, kailangan namin ng mag-aalaga. Kapag may nangupahan, ibig sabihin, may mag-aalaga dun sa bahay bukod sa akin. Etong boyfriend ni Evelyn, hindi siya komportable dun sa bahay. Feeling niya may something fishy doon. So, kinukumbinsi niya ito si Evelyn na, sige, ako naman ang magbabayad ng tuition ng mga kapatid mo, tutulungan kita magbayad ng bahay, pero maghanap tayo ng ibang bahay. Pero dahil strong, independent woman itong si Evelyn, syempre ayaw niya. Tinanggihan niya or nireject niya completely yung offer ng boyfriend niya. Etong boyfriend ni Evelyn, mahilig siya sa mga paranormal activity. Sabi niya dun sa mga kasamahan niya, alam nyo ba yung bagong bahay ni Evelyn? Parang may something eerie doon. Gusto nyo bang makita? Sige, Anli, picture ka. Samahan mo lang ako na ihatid doon sila Evelyn pag nag-move in na sila. So, dumating na nga yung move-in day neto nila Evelyn. At first night pa lang nila doon sa bahay na yon, ang mga kapatid nito ni Evelyn ay nakakita na agad ng kababalaghan. As in, nakita nila. Pero ang lahat ng yun ay nag-disregard dahil nga 'di ba, remember sila ay financially struggle. At dahil nga sa sunod-sunod na pagpaparamdam at pagpapakita, etong si Evelyn ay nagsumbong na sa kanyang boyfriend at itong si boyfriend naman ay inopen niya sa kanyang mga kagrupo at kaibigan. At doon nga napagpasyahan nila na matulog na mismo doon sa bahay nila Evelyn. At dito nga ay kanya-kanyang pagpaparamdam at pagpapakita ang ginawa sa kanila ng ghost na ito. Ang hindi matahimik na kaluluwa ay ipinakita sa kanila kung paano siya kinuhanan ng buhay. At dito ay ma-uncover kung ano nga ba ang